Patuloy ang pag-endorso ng ilang lokal na opisyal at kandidato ng mga tumatakbong senador sa Bilang Pilipino 2025. Si dating Vice President Leni Robredo naman may nilinaw sa pagtawag niyang senador kay Rodante Marcoleta. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. I-welcome ka po, Senator Senator Rodante Marcoleta. Kumakalat ngayon ang video ni dating Vice President at Naga City Mayoral candidate Leni Robredo na ipinapakilala si Congressman Rodante Marcoleta bilang isang senador. Kabilang si Marcoleta sa pambato ng PDP at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Tanong tuloy ng marami, ine-endorso ba ni Robredo si Marcoleta? Paglilinaw ni Robredo, matagal na ang video na ito. Dagdag pa ng dating bise, hindi ito kasing simple lang nang napanood nila sa video. Ang nag-post daw nito ay propagandista ng isang kandidato sa pagkakongresista. Nauna nang inendorso ni Robredo sina senatorial candidates Manny Pacquiao at Benhur Abalos na tumatakbo sa ilalim ng alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso rin ni Manila Mayoral candidate Isko Moreno si Pacquiao. Matatanda ang magkalaban sa pagkapangulo sina Pacquiao at Moreno noong 2022 elections. Nakuha naman ni senatorial candidate Abby Binay ang endorsement ng mga lokal na opisyal sa Sarangani at General Santos City. Magiging prioridad daw ni Binay ang pagbibigay ng libreng gamot pang maintenance. Sa Pangasinan naman, naglibot ang mga pambato ng PDP na binansagang Duterte. Kabilang sa mga nanligaw sa Pangasinense, sina re-election ni Senator Bato de la Rosa at Bongo. Suportado naman ng mahigit 40 alkalde sa Bohol, si senatorial candidate Willie Revillame. Nakisaya rin si Revillame sa Saulog Festival sa Tagbilaran. Matapos sa Bohol, lumipad naman si Revillame pa Siquijor para doon mangampanya. Sinamahan ni Vice President Sara Duterte si re-election ni Senator Amy Marcos na mangampanya sa Karkar, Cebu. Inendorso ng bise si Amy sa harap ng mga Cebuano. Ayon naman sa senadora, itinuturing daw na tinik ng administrasyon si VP Sara, kaya tinrabaho ang pagpapa-impeach sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.